Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Mia Emerson Salazar at ito ang aking pagbigkas na pagsusulit para sa kursong Pioneer. Sa pagkakataong ito, aking ipapaliwanag at panindigan sa isang malalim na pahayag tungkol sa ating pagkatao, ating bokasyon, at ating layunin sa buhay. Ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay sinasakatuparan. Ito ay tila isang payak na pahayag ngunit sa masusing pagninilay makikita natin ang lalim na kahulugan nito, hindi lang sa antas ng pag-iisip kundi sa mismong pamumuhay natin bilang tao. Ang unang bahagi ng pahayag ay nagsasabi ang ako ay biyayang tinatanggap ko. Sa klase, natutunan natin ang tao ay hindi nilikha upang maging bagay lamang. Ang tao ay ang tao ay may kamalayan, may dignidad, may layunin. Ang ating ako ay isang biyaya, hindi natin ito pinili, kundi tinanggap natin ito. Ipinanganak tayo na may sariling kakayahan, personalidad at kasaysayan. Kaya ang unang hamon ay tanggapin ang ating sarili, ang ating kabuuan, ang ating nakaraan, ang ating kahinaan at lakas. Ito ang unang hakbang sa tunay na pagkatao. Ngunit hindi nagtatapos sa pagtanggap sa pahayag sabay sinasaktuparan. Ang biyaya ay dapat gampanan. Kapag hindi natin ginampanan ang ating sarili mga kakayahan, pangarap at responsibilidad, para bang tinanggihan natin ang biyaya. Sa klase, tinukoy natin ang pagkakaiba ng freedom from o freedom from at freedom for. Totoong malaya tayong pumili ngunit mas mahalaga ang kalayaang gamitin ito upang tuparin ang kabutihan. Ang tunay na tao ay hindi lang basta nabubuhay, siya ay namumuhay ng may layunin. Ang pahayag na nagsasabing natatanging ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Wala na wala ni isa sa mundong ito ang katulad mo. Ang iyong nakaranasan, damdamin, pananaw, at mga panaginip na naitatagi kaya naman hindi mo rin maaaring ipagkatiwala sa pagkaiba ang pagtuklas sa iyong sarili. Ang pagiging natatanging ay hindi nagpagmamataas kung kundi kundi isang paalala. Ako ay may sariling landas, may sa may sar may sar may sariling bukasyon na kailangang tuklasin, hindi kopyahin sa iba. Sabi sa pahayag, hindi magiging ako kapag wala akong inaako. Ibig sabihin, kung iiwasan ka ng ko ang responsibilidad kung hindi kayang tumayo para sa aking sarili, sa aking paniniwalaan, hindi ako tunay na magiging ako. Ang pagiging ako ay laging may kasamaang pananagutan, hindi sapat na sabihin mong ganito ako. Kailangan mo rin ako'y apekto ng aking mga kilos. Maraming tao ang sumubok magbago sa sarili para lang makibag. Pero ayon sa pahayag, hindi makukuha sa paggagaya ang aking katuparan. Ito ay napakahalagang paalala. Ang ating misyon ay hindi matutuklasan sa pamamagitan ng panggagaya. Ang katuparan ay bunga ng katapatan sa sarili. Sa tunay na pangako ang tunay mong bukasyon. Sabi sa pahayag na nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnay sa ating sarili, sa karanasan at sa aking ugnayan. Sa pagkakilala sa sarili ay hindi lang nangyayari sa tahimik na pag-iisa, ito ay pinapanday sa ating mga relasyon, sa pamilya, kaibigan, sa komunidad. Dito natin matutuklasan kung ano ang mahalaga, kung ano ang nagpapasya at kung ano ang dapat piliin. Ang ating mga pag ang ating mga pagpili ay hindi lamang tama, pero bawat pagpili dito ay natututo. Ang ang tinuturo sa atin sa klase ay hindi isang beses lang ginagawa, ito ay panghabang buhay. Hindi ito hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Ang buhay ang buhay ay puno ng liko at minsan ay balik, pero ang mahalaga ay pinaghahawakan tayong prinsipyo, isang bagay na
nagpapalinaw sa ating landas. Minsan mahirap tukuyin ang puno kung ano ang tama. Pero kung tayo ay natapat sa sarili at sa Diyos, makikita natin ang daan. Sa kabuuan, ang pahayag na ito ay isang paanyaya sa bawat sa atin. Kilalanin ang biyayang ikaw akuin ang sarili at tuparin ang iyong misyon. Hindi ito madali pero sa bawat araw may pagkakataon tayong piliin ang maging totoo sa sarili, sa kapwa at sa Diyos. Once again, ako po si Salazar Iverson at ito ang aking personal na pagninilay sa kahulugan ng pagiging ako. Thank you.